Magandang umaga po lahat po ng aking mga kababayan sa mga sulok ng Pilipinas, sa ibang bansa, na nagtatrabaho sa ibang bansa, mga OFW. Nabati ko po kayo ng Happy New Year. Malusog, ligtas sa anumang aksidente, at malayo sa kapahamakan, sa mga kalamidad. Ako po ay hamak na gumagawa lang ng video sa aking sa sarili ko lang po itong opinion at mga sa pamamagitan ng aking mga nababasa, natitinig sa social media, sa mainstream media. Magko-comment lang po ako at yan ay sarili ko pong opinion. Kung magustuhan po ninyo ang opinion ko, paki-like naman po at kung po pwede, paki-share po sa mga kakilala nyo para ma-spread po natin ang konting contents na ito. Ang tema ko po ngayon, ang aking topic po ay tungkol sa ating Sandatahang Pilipinas. Nakita ko po kasi, nagpa-interview si AAP Chief Browner at may sinabi po siyang parang hindi katanggap-tanggap po. At lagi po niya sinasabi na ang mga sundalo daw po ay professionals. Tama po yun. Di po ba? Tama po yun. Professional. Nag-aral po sila eh. PMA, Philippine Military Academy. Meron po silang parang motto, I shall not lie, I shall not steal, I shall, ano ba yung pangatlo? Hindi ko masyadong kabisado. At yun po ay professionalism. Professionalism po. Sa Constitution po, ang mandato po ng ating Sandatahang Pilipinas ay protektahan ang mamamayang Pilipino. Ang mamamayan po, ang civilian is always, sabi, mas makapangyarihan po ang civilian kaysa sa military. So, protektahan ang mamamayang Pilipino at ang ating konstitusyon at ang ating soberanya. May soberanya po ba ang ating Pilipinas? Ayon pero ito po ay kuro-kuro ko lang po. Ayon po dito sa ating AAP Chief, ang soberanya na pagkakaalam niya ay tungkol doon sa mga foreign invasion, mga pag-atake sa ating bansa, yung mga WPS, at ang mga isla na lumitaw sa dagat, yan ang kanilang pinoprotektahan. No? Pero sa internal nga po, sila kasi external sila, external security. Pero sa internal po, nagbubulag-bulagan po sila actually. Sabi po nga niya, bakit daw po kinukumbinsi sila na makilahok sa politika. Sa totoo lang po, Pilipino din sila eh. Di po ba? May pamilya po sila. May mga anak, may mga apo, may nanay, tatay. Apektado po sila. Kahit na sundalo sila, apektado po sila ng politika natin. Kumakain sila. Ba? Kumakain ang kanilang pamilya, mga anak, mga apo. So, bawat subo nila ng pagkain, may tax po yan. May tax po yan, mga kababayan ko, mga sundalo. Sana maintindihan po natin. At ang mandato po ninyo ay protektahan ang mamamayang Pilipino. Kayo, mamamayang Pilipino kayo, mga anak ninyo, mga apo ninyo. Mamamayan kayo. Protektahan ninyo ang inyong mga sarili laban sa massive corruption na ginagawa ng ating mga pinuno. Sa ngayon kasi balita naman yun. Maliban na lamang kung bulag kayo, maliban na lamang kung tanga kayo,
Eh, hindi naman kayo tanga, professionals kayo. Lagi niyong pinangangalandakanan na professionals kayo. Tama. Ito, naniniwala po ako dyan. Nag-aral kayo eh. 4 na taon kayo nag-aral sa academy. Alam niyo kung ano ang korupsyon. Di ba? Mas masilan po yan kaysa doon sa foreign invasion kasi sa constitution naman natin, hindi naman po tayo dapat mag-engage sa giyera. Wala po yan sa ating constitution na mag-ano tayo sa giyera. Paghahanda, sabi mo, naghahanda sa pamamagitan ng mga exercises, mga military exercises ng Amerika at saka Pilipinas. Pero yun po ay unahin po ninyo ang sabagay. Sabi ko nga, bakit yung unahin ang bituka ng mga mamamayang Pilipino? Eh, busog na kayo. Busog na po ang mga general. Natatandaan ko may video po yan si dating speaker. Saka si yung appropriation chairman na si Saldico. Binigyan kayo ng 350 yata. Subsistence allowance ba yun? Or something like that. So, sa pamamagitan nun, kayo ay parang kumapit na kayo sa kanya. Di po ba? Parang kumapit kayo. At pinoprotektahan nyo ang mga magnanakaw sa gobyerno natin. Mga magnanakaw ng ating pera ng mga mamamayang Pilipino. Pinoprotektahan mo nyo po sila. Hindi po masasabing hindi nyo pinoprotektahan kasi nagbubulag-bulagan kayo sa mga nangyayari sa ating bansa. Ubus na ang pondo, 2025, hindi pa nga natatapos ng 2025. Ubus na ang pondo. Kinuha ang pondo ng PhilHealth o PDIC. Nagtayo ng Maharlika business yata yan, hindi ako nagkamali. Tapos, ang lalaki ng mga sweldo ng mga chairman, mga pinuno. Ubus po ang pera natin dahil po sa ganyang mga pamamaraan ng ating gobyerno, no? SSS, GSIS. Kaya sasabihin nyo na mahina si BBM, matalino po yan, kinuha po niya si Recto. Si Recto po ay tinatawag na Batman. Kaya po ang taga-tax ng ating mga kinakain, lahat po ng ating lahat ng ating galaw. Kung maaari nga lang, pati hininga natin, i-tax niya kung po pwede, pati yung ating mga utot. Kasintabi po sa mga kumakain o sa mga tao. Pero si Recto po ay isang tools o isang tao na ginagawang kasangkapan ni BBM para pahirapan po ang taong bayan sa pamamagitan ng mga taxes. Kasi pag nagbayad ka nga naman ng tax, no? Lahat naman po ng mamayang Pilipino nagtatax po kahit na pinakamahirap sa ating bansa. Kahit pa yung naghahakot lang ng mga basura, nagbabakal buti. Nagtatax po yan dahil kumakain po yan. Sumasakay din sila. May mga anak sila na nag-aaral. Nagtatax po sila lahat. Tayo po lahat mga Pilipino nagtatax. Pero bulag-bulagan po ang ating sandatang Pilipinas. Hindi nila nakikita ang massive corruption. Sinabi ng presidente na nakapag-accomplish siya ng 5,500 na flood control projects. Pero napak-check siya ng kalikasan. Binaha. Tapos, nung marami nang nakasampa doon sa bubong, kamot ulo ang ating presidente na pinoprotektahan po ninyo sandatang Pilipinas. Pinoprotektahan po ninyo ang ating presidente dahil yun ang commander-in-chief ninyo. Hindi nyo alam ang nagpapasweldo po sa inyo or alam nyo naman siguro na ang nagpapasweldo sa inyong mga anak, sa inyong nagpapakain sa inyong pamilya, ay galing po yan sa taxes ng mga mamamayang Pilipino, mga nagtatrabaho, mga kumakain. Lahat po tayo ay nagkukontribusyon sa mga taxes ng
kontribusyon sa mga sweldo ninyo po. Kung kayo naman po naman ay buhay na o sundalo na nung panahon ng huling administrasyon, dinoble po ang sweldo nyo, mga kababayan kong sundalo. Pero hindi kayo sa kanya kumakampi. Ang kinakampihan nyo yung siyempre mahirap magsalita dahil wala naman talagang ebidensya, pero bakit ka magbubulag-bulagan? Nagtataka ka pa kung bakit nihimo ka ng mga realista na sumali sa o kaya maging bukas ang inyong damdamin, ang inyong mga mata sa massive corruption na nangyayari sa ating bansa. Pero nagbubulag-bulagan ka, boss, sir. Pag sinabi kasi sa iyo na ito, ay naku, ayaw ko pong ikumpara kayo sa dahil masama po yun. Pero professionals nga kayo eh. Nakapag-aral kayo. Gabitin niyo po ang inyong profesyon sa pagprotekta sa mamamayang Pilipino. Hindi niyo ba nakikita 59 something na ang value ng ating piso sa dollar kontra dollar? O di ba? Masyado na po tayong nalulugmok sa kahirapan. Pero kayo nagbubulag-bulagan lamang, no? Dahil sabi niyo mga professionals kayo. Hindi kayo dapat sumali sa politika. Lahat po ng galaw ninyo politika po sir. Lahat po ng galaw ninyo politika. At kahit po sa hanay ninyo, politika po ang nag-appoint sa inyo, politiko. Po, kung bakit kayo nandiyan sa posisyon niyo ay inappoint kayo ng politiko. At yan naman, utang na loob ninyo sa politikong yan. Ang nyo, utang na loob. Wala pong kwenta yan, hindi po yan mandato ninyo na tumanaw ng utang na loob. Sana, inappoint kayo dyan dahil kayo ay kwalipikado na ipagtanggol ang mamamayang Pilipino ayon sa Constitution at ipagtanggol ang ating Constitution no matter what. Binabati pa po kayo mga kababayan kong sundalo. Sana po itong bagong taon na ito, 2026, andiyan naman po ang ating budget ewan ko lang kung ma-aprobahan niya. Kasi inaantay po ng pamahalaan na ma-aprobahan ang 2020-26 budget. 7 trillion plus yata yan kung hindi ako nagkakamali. Yan ay doon nila kukunin ang pangsauli. Ayon kasi sa Korte Suprema, isauli yung 60 billion na kinuha ni Recto sa ating PhilHealth at yung mga kinurakot nilang isasauli. Unconstitutional po yun na ginawa ni Recto. Kaya dapat po si Recto ay masampahan ng demandang plunder. Plunder po. At saka, sana po, magkaroon na tayo ng batas na death penalty para lahat po ng mga mangungurakot mawala na sa mundong ibabaw. Naalala ko yung isang journalist. Sabi niya, mamatay na sana ang mga kurakot. Iniisa-isa na po kayo, mga kurakot. Iniisa-isa na po kayo ng karma. Ayon doon sa wish ng isang journalist. May namatay. Ay siyempre, yung total hindi naman maganda ang ginawa mo sa namatay ka, hindi naman maganda ang ginawa mo sa bansa mo, sa bayan mo. Buti nga namatay ka na, nawala ka na sa pinasusildo ng taong bayan. Namatay ka dahil sa masama ka. Alam mo, kapag ang tao ay namatay na maganda ang kanyang ginawa, aalalahanin siya na, maawa ang tao, bakit namatay yun? Ang bait-bait nun. Pero pag namatay ka na nakurakot ka at nang-api ka ng kapwa, buti nga
Buti nga sa'yo, namatay ka na, wala ka na sa mundong ibabaw. Bagong taon po, nagtatanim ako ng sama ng loob. Dapat po wala akong sama ng loob na itatanim sa aking damdamin dahil bagong taon. Gusto ko, panalangin ko, maging tahimik po ang ating bansa, maging maunlad, at saka magkaroon po ng kalusugan ang bawat Pilipino, at maging mapayapa po tayo sa tulong po ng sandatahang Pilipinas, na protektahan nila ang ating seguridad. Hindi lang dahil sa foreign invasion, kundi ito, mga political invasion. Inuubos ang pera natin. Sana po bukas na po ang inyong mga mata, mga generals. Sana po bukas ang inyong mga mata at damdamin. Huwag kayong patulog-tulog sa kangkungan. Happy New Year po, Sir General. Happy New Year po mga kababayan kong sundalo. Sana maging maayos po ang inyong mga pamilya, mga anak-anak ninyo. Maraming salamat po.